Bakit ko kailangan pakasalan ng babaeng yan? Tanong ni Renzo nang nasarapan na siya na simbahan. Huli na nang malaman ng binata na parte pa lang ng kanyang misyon na pakasalan ang dalaga. Si Renzo ay isang underground society agent at misyon niyang makakuha ng mga impormasyon laban kay Farasha, ang babaeng dapat niyang pakasalan. Wala nang nagawa pa ang binata at pinatay na ang tawag. Pumasok na lamang siya na simbahan upang ipagpatuloy ang kasal. Do you take Farasha Rivera to be your lawfully wedded wife? Yes. Pilit na wika ng binata. Do you take Renzo Smith as your lawfully wedded husband? Yes. Excited na tugon ni Farasha. Unang kita pa lamang niya sa binata ay nahulog na ang kanyang loob rito. Kaya na malaman niya na ikakasal siya kay Renzo ay walang alinlangan siyang pumayag. You may now kiss the bride. Yumuko ang binata upang halikan sa labi ang dalaga, ngunit pumulong muna siya kay Farasha. Huwag mong asahan na matututunan kitang mahalin dahil kahit kailan hindi ko magagawang mahalin ang gaya mo. Nawala ang ngiti sa labi ni Farasha at napalitan na mapait na ekspresyon ang kanyang muka. Sa kabila na nangyari, nagpatuloy pa rin ang okasyon. Ang dalawa ay nagsama sa isang bahay at ginawa ni Farasha ang lahat para kay Renzo upang magawa niyang mahalin ang dalaga. Sir? Nakasalubong ni Farasha ang personal maid niya sa hallway ng kanilang mansyon. Manang? Miss Farasha, agad na payuko si Manang na makita niya ang dalaga. Pwede po bang dalhan ninyo na pagkain sa kwarto si Renzo? Napatingin si Manang sa kanya at agad na naiintindihan ang sitwasyon. Hinahanap pa rin po ba niya ang dati niyang kasintahan? Napatango na lamang si Farasha sa sinabi ng kanyang kasambahay. Alam ni Manang ang sitwasyon dahil simula bata pa lamang si Farasha ay siya na ang nag-aalaga sa dalaga. Hindi po sa pangingialam, ngunit hanggang kailan mo gustong magtiis sa ganitong sitwasyon? 3 taon na, ma'am. Ngunit patuloy ka pa rin niyang kinukumpara sa dati niyang kasintahan. Nag-aalala lamang ako sa inyong nararamdaman dahil para ko na rin kayong anak. Dahil ako ang nag-aruga sa inyo simula nang mamatay ang inyong ina at ama. 10 taon na ang nakakaraan. Ngumiti si Farasha at sinabing, masakit po ngunit mahal ko si Renzo at handa ko maghintay kahit ilang taon pang kailangan ko hintayin para matutunan niya akong mahalin. Kung kinakailangan ko maghintay na 10 taon, ay kaya kong gawin yon. Ngunit, Manang, pwede po bandalhan na lamang po ninyo ng pagkain si Renzo? Pilit na nakangiting wika ni Farasha. Masusunod po, ma'am. Wala na lamang nagawa si Manang kung hindi sumunod. Dahil alam niya kung gaano kamahal ni Farasha si Renzo. Napabuntong hininga na lamang si Farasha at winika sa sarili. Si Amelia ay parte na lamang ng nakaraan ni Renzo. At ako ngayon ang asawa niya. Wala akong dapat ipangamba dahil ako ang kanyang pinakasalan. Pagkatapos bigkasin ni Farasha ang mga salitang yon sa kanyang sarili, ay dumiretso na siya sa kanyang opisina. Lumipas ang ilang mga araw ay lalong nagpursigi si Farasha na ipakita kay Renzo ang kanyang pagmamahal. Habang nakamasid sa malayo ang dalaga, ay napansin niya si Renzo na nagbabasa ng magazine at agad niya itong nilapitan. Bulaklak para sa pinakagwapong lalaki. Wika niya at sabay abot ng dala niyang bulaklak at nagnakaw ng halik sa pisngi. Agad naman itong ikinagulat ni Renzo at napatingin kay Farasha. Farasha? Gulat na saan niya. Kumain ka na ba? Gusto mo, sabay na tayo kumain? Alok ni Farasha sa kanya. Pinagmamasdan niya mabuti ang kanyang asawa at napapangiti na lamang siya. Mahal kita, Renzo. Pabulong niyang sambit sa sarili. Farasha, hindi mo to kailangang gawin.
Nag-aalalang wika ni Renzo sapagkat alam niya sa kanya sarili na wala siyang nararamdaman para kay Faracia. At naawa na siya sa asawa habang nakikita kung paano ito mag-effort para maipakita kung gaano niya kamahal ang binata. Nakita ni Renzo sa mga mata ni Faracia ang pagkadismaya nito sa sarili, kaya ngumiti na lamang siya at inibang usapan. Ang kapatid mo nga pala ay lumipad patungong Amerika para sa business meeting. At pinapasabi niya na baka mag-extend siya roon at hindi ka matulungan sa ibang gawain sa kumpanya. Oo nga pala, nakalimutan ko yung business meeting na yun. Buti na lamang at nandiyan si kuya upang asikasoy ng mga bagay na yun. Saan ni Faracia? Gusto mo bang lumabas mamaya? May alam akong bagong restaurant at gusto kong masubukan kung masarap ba ang mga pagkain nila roon. Pag-aalok ni Faracia. Nakikita sa kanyang mga mata ang pagkasabik na makasama ang binata na kumain sa isang kainan. Kung ayaw mo, okay lang naman. Naramdaman ni Renzo ang pagkadismaya ni Faracia kaya pumayag na siya sapagkat gusto rin naman niyang bigyan ng pagkakataon ang dalaga at nakikita niya ang mga effort nitong mga nakaraang buwan. Sige, sasamahan kita. Nakangiting wika ni Renzo. Bakas sa mata ni Faracia ang pagka-excite dahil ngayon lamang pumayag si Renzo sa kanyang request. Talaga? Ayaw mo ba? Tanong ni Renzo. Halos tumalon-talon na sa tuwa si Faracia. Gusto! Agad niyang iling. So, it's a date? Tanong ni Faracia. Bigla namang namula ang pisngi ni Renzo sa kilig at natulala sa tanong ni Faracia. Yes, he utters. Renzo patted her shoulders and left. Habang si Faracia ay nagsisigaw sa tuwa at nagsisimula ng mag-ayos ang kanyang susuotin. Dahil meron na lamang siyang 2 oras upang mamili ng kanyang isusuot at gusto niya maging perfect ang lahat. Inasikaso na ni Faracia ang reservation at kotse na kanilang gagamitin at iba pa. Makalipas ang 2 oras ay ready na sila at nakarating sa kanilang pagkakainan na restaurant. So, ito pala yung sinasabi mo na bagong restaurant na kakabukas lang. Marunong ka rin pala pumili. Since maganda ang view sa labas, dahil tabi lang dito ng dagat, saad ni Renzo habang sinusuri ang loob at disenyo ng restaurant. Hinila ni Renzo ang upuan upang makaupo si Faracia at pagkatapos nun, umupo na rin siya. Oo naman, gusto ko special para sa espesyal kong tao, sagot ni Faracia. Narinig ko kasi sa mga empleyado ko sa kumpanya na masarap ang mga pagkain dito, kaya gusto ko rin masubukan kung masarap nga ba talaga. Habang nagkukwentuhan ang dalawa ay merong lumapit na waiter sa kanila. Good evening, ma'am and sir. Would you like to take a look in our menu? Sure. Wika ni Renzo. Agad namang inabot ng waiter ang menu nila at inintay na niya ang order ng dalawa. Pagkatapos ng ilang minuto ay sinabi na nila ang kanilang order. Nakatulalang nakatingin si Renzo sa kanya pagkatapos siya mag-order. Mauubos mo ba yung lahat? Sambit niya, sapagkat halos lahat ng nasa menu ay in-order ni Faracia at hindi makapaniwala si Renzo sa kanyang mga naririnig. Sure, why not? Diba narito tayo para tikman ang mga pagkain nila? Bakit hindi pa natin itry lahat? Hindi naman natin kayang ubusin yung lahat. Sagot ni Renzo. Kahit na, ang mahalaga, matikman natin lahat. Pwede naman natin i-take out ang iba at ilagay sa ref para bukas, ipainit na lang ng maids. Tsaka, para next time na order tayo rito, ay alam na natin kung ano ang masarap nila na putahe. Right? Sambit ni Faracia habang nakatingin sa magandang view sa labas ng restaurant. Ayaw na makipagtalo ni Renzo kay Faracia. Tumango na lamang siya. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, ay muling nag-open ng conversation si Faracia dahil nagiging awkward na ang sitwasyon. Renzo,
Do you like it here? She asked. Tumingin si Renzo sa kapaligiran at tumango. Oo, nagustuhan ko nga rito. Ilang araw na rin ako nagkukulong sa mansyon. At ngayon na ganito kaganda ang tanawin dito, nagustuhan ko ang lahat. Kaya salamat, Faracia. Masaya ako at nagustuhan mo ang lugar. Hindi ko inaasahan na ganito rin kaganda ang restaurant ito. Dahil ngayon pa lamang ako pumunta rito. So ibig sabihin, hindi mo pa sinecheck ang lugar bago tayo pumunta rito? Napailing si Faracia. Hindi. Gusto ko kasi kasama ka kung pupunta man ako rito at mabibigla kung anong tanawin ang aking makikita. Maya-maya pa ay nautlot ang kanilang usapan nang dalhin na ng waiter ang kanilang order na mga pagkain. Sinimulan na nilang tikman ang mga pagkain at paglipas ng isang oras ay natapos na sila at tinake-out nila ang kanilang tira. Habang nasa kotse ay napalingon si Faracia kay Renzo at napatanong, "Kailan daw babalik ang kuya?" Sabi niya ay 2 linggo siya mag-extend sa Amerika. Baka 1 buwan bago siya makabalik since napaka-importante ang business partner imimit niya roon. At 3 beses nakaschedule ang meeting niya bago ma-close ang deal. Paliwanag ni Renzo kay Faracia dahil nagtatanong ito about sa kanyang nakakatandang kapatid. Kailangan ko na pala pumunta sa kumpanya bukas dahil walang mag-aasikaso. Napatingin si Renzo na sabihin yun ni Faracia sapagkat ilang buwan na siyang hindi lumalabas ng kanilang mansyon. Sigurado ka ba? Pwede naman ako na muna ang mag-asikaso ng kumpanya habang wala si kuya mo. Renzo offered some help. Nabaling ang atensyon ni Faracia kay Renzo. Kung gusto mo akong tulungan ay pwede naman, ngunit ayaw ko naman ipasa sa iyo ang responsibilidad ko sa kumpanya na itinatag ng aming mga magulang. Kung yan ang iyong nais. Nagpatuloy pa ang kanilang usapan hanggang makarating sila sa mansyon. Nang napark na ni Renzo ang kotse sa garahe ay pinagbuksan niya ng pinto si Faracia. Nag-enjoy ka ba ngayong gabi? Tanong ni Faracia. Oo naman. Mabuti kung ganon. Maraming salamat sa lahat, Renzo. Nakangiting wika ni Faracia. Iniba ni Renzo ang usapan. Napakasarap rin ng mga pagkain doon. Hindi ko inaasahan na kakaunti pa lamang ang mga taong roon kanina. Ganoon? Kasi bagong bukas pa lamang sila. Oo nga pala. Muntik ko na makalimutan yung part na yun. Pero masarap ang pagkain nila. Siguro maybe next time, babalik tayo roon. Sure, I will take you there again, Renzo. Thank you. Pagpapasalamat ni Renzo. Nang makarating na sila sa kanilang silid, ay nagpalit na sila ng damit at nagpa siya ng magpahinga na rin. Sapagkat malalim na rin ang gabi, kinabukasan ay Lunes na. 7:00 na ng umaga na magising si Renzo at nakita niya ang pagkain sa mini table sa kanilang silid ni Faracia at may maliit na note na nakasulat. Kumain ka riyan, Renzo. Kung gusto mo ako tulungan sa kumpanya ngayon, ay pumunta ka na lamang rito. Sana maubos mong inihanda kong pagkain para sa'yo, Faracia. Pagkatapos mabasa ni Renzo ang note na yon, ay agad niyang inubos ang pagkain na hinanda ni Faracia para sa kanya. Na mag-asikaso na siya na sarili upang sumunod sa kumpanya para tulungan si Faracia, nakita niya ang kanyang mga sulat. Isang pamilyar na logo ang kumuha ng kanyang atensyon, kaya agad niyang binasa ang sulat. Anong karapatan nila? Sigaw ni Renzo at agad na nilukot ang sulat at sinunog. Nabasa ni Renzo ang kanyang bagong misyon galing sa underground society na kanyang pinagtatrabahuhan at agad siyang nag-ayos upang magtungo sa hideout nila. Nang makarating siya roon, ay maraming tauhan ang humarang sa kanya sapagkat namimiting pa ang kanyang mga superiors. Anong karapatan ninyo na magpasya na patayin siya? Hindi pa naman tapos ang aking oras para imbestigahan siya.
Si Faracia ay hindi ganoong klaseng tao katulad ng inaakala nyo. Galit na diin ni Renzo. Napabuntong hininga na lamang ang isa sa kanyang superiors at sinabi, Kumalma ka, Renzo. Paano ko kakalma na makita ko ang inilalaman na sulat ay pinadala nyo sa akin? Paano? Kung nabasa mo mabuti iyon, maintindihan mo. Nakasaad lahat roon ang ebidensya at ang kailangan mong gawin sa misyon na ito. Kaya inaasahan namin na maging successful rin ang misyon mo na ito, katulad ng iba. Naikuyom ni Renzo ang kanyang palad. Sa tingin niyo talaga, papatayin ko ang asawa ko dahil lang sa mga sinasabi niyo? Kilala ko si Faracia at sigurado ako na hindi ito magagawa ni Faracia. Kaya sa ayaw at gusto ninyo, ay hindi ko gagawin ang misyon na ito. Hindi ko kayang patayin ang asawa ko. Huwag mo sabihin na nagawa mo ng mahalin ng babaeng yon at tuluyan ng lumambot ang puso mo para sa kanya. Magising ka nga sa katotohanan, Renzo. Hindi ka mahal ng babaeng yon. Nililinlangan mo lang ang sarili mo at kung ano man ang nakikita mo sa kanya, paniguradong pakitang tao lang yun. Manahimik kayo! Unti-unti nare-realize si Renzo sa kanyang sarili na mahal na pala niya si Faracia, kaya nagagalit siya sa mga superiors niya at sa kanyang sarili. Renzo, isipin mo mabuti kung ano ang nararapat mong gawin. Dahil sa ayaw at gusto mo, gagawin mo ang misyon na ito. Pero kung talagang hindi mo kaya, ipapautos ko sa iba ang pagpatay o pagdakop dyan sa asawa mo para makamit ng mga inosenteng tao ang hustisya para sa nangyari sa kanila. Pinipigilan ni Renzo ilabas ang kanyang galit. Hindi ninyo kilala si Faracia. Hindi niya kaya gumawa ng ganyang klaseng bagay. Hindi kayo ang nakasama niya sa loob ng 3 taon. Kaya sino kayo para husgahan siya? Bakit hindi ninyo i-check mabuti ang mga ebidensya na ipinapakita niyo sa akin? Kaya ko itaya ang buhay ko. Masabi lang na inosente ang asawa ko. Saad ni Renzo. Napailing na lamang sila sa mga naging tugon ni Renzo dahil alam nila kung gaano niya minamahal ang dalaga. Ngunit alam nilang hindi nila dapat palagpasin ang nangyayari sapagkat marami pang buhay ang maaaring masira kapag ito ay nagpatuloy. Gumising ka na sa katotohanan. Hindi ka mahal ng babaeng yun. Nagpapanggap lang yun na mahal ka. Ang pagmamahal na pinapakita niya sa iyo ay peke lang. Kaya huwag kang magpabulag sa mga nakikita mo. At kung may nararamdaman ka na para sa kanya, tigilan mo yan. Mali, Renzo, na mahulog ka sa target ng misyon mo. Lumingon si Renzo sa direksyon ng isa sa kanyang superiors at galit na sinabi, Hindi ninyo naiintindihan ang nais ninyong mangyari. Nais yung patayin ng asawa ko. Sa loob ng pagsasama namin, kaya kong patunayan na hindi siya ganoong klaseng tao. Mali ang mga nakalagay na impormasyon labas sa kanya sa loob ng 3 taon kong pag-iimbestiga. Napabuntong hininga na lamang sila sa kanyang asal sapagkat mahihirapan sila na kumbinsihin siya na gawin ang misyon. Tandaan mo, Renzo, na peke lang ang kasal ninyong dalawa. Renzo, naiintindihan mo bang yung sinasabi? Nag-smuggle ng mga tao si Faracia papuntang ibang bansa upang ibenta. Naisip mo bang kalagayan ng mga inosenteng mga tao na yun? Lalo na ang mga bata na naisasama? Itinaob ni Renzo ang lamesa dahil sa galit at binasag ang mga baso sa kanyang harapan. What the fuck is wrong with you people? Hindi na ba ninyo naiintindihan ang mga sinasabi ko? Ilang beses ko ba kailangan sabihin na hindi yun kayang gawin ni Faracia? Galit na saad nito. Kung ayaw mo makinig sa amin, Renzo, mamili ka ngayon. Ikaw o ibang tao ang gagawa ng misyon na ayaw mong gawin? Choose wisely. What do you mean? Renzo asked. Simple. They would finish your unfinished task.
Sila ang magpapakulong kay Farasha o sila ang papatay sa kanya. Nasa sa iyo ang desisyon. Pwede kang mamili kung alin ang gusto mong mangyari sa dalawa. They made him choose. Napayuko si Renzo habang nag-iisip ng malalim. Sige, gagawin ko na ang misyon. Then good. Pero sa isang kondisyon. Saad ni Renzo. Ano yon? Bigyan ninyo ako ng 2 buwan para gawin itong misyon na ito. Hindi madali sa akin ang gagawin ko at kailangan ko pag-isipan ito mabuti. At gusto ko rin tignan mabuti ang mga ebidensya na meron ang organisasyong tungkol kay Farasha. At kapag may nakita akong mali, dapat maabswelto ang asawa ko. Mariing wika ni Renzo habang nakatingin siya ng direksyon sa kanilang mga mata. You really gone insane! Our instincts is telling us na nahulog na talaga ang loob mo sa babaeng yun. Sapagkat hindi niya hayaan na masaktan nila ang kanyang pinakamamahal na babae at gagawin ni Renzo ang lahat ng paraan upang mapatunayan sa lahat na inosente si Farasha. Kung mapapatunayan mo na inosente ang iyong asawa, hindi mo na siya kailangang patayin pa. Ngunit kailangan mong mahanap kung sino ang totoong gumagawa ng krimen na iyon. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. 2 buwan lang ang iyong hinihingi. Kaya 2 buwan lamang rin ang ibibigay namin sa iyo. Huwag sana kami madismaya sa magiging resulta namin, Renzo. Sapagkat maraming inosenteng buhay ang masisira. Makakaasa kayo. Sambit niya. Buo ang desisyon ni Renzo na hanapin ang totoong kriminal na gustong i-frame up si Farasha. Hindi niya hayaan na masira at madungisan ang pangalan ng dalaga at sisiguraduhin niya na papahirapan niya ang taong iyon kahit pa dumaloy ang dugo sa kanyang mga kamay. Tapos na ang usapan. Pwede ka nang umalis. Pagkatapos sabihin niyo ng mga superior ni Renzo, agad siyang nagtungo sa kanyang opisina sa loob ng organisasyon at inutos kay Kaden ang pinakamalapit na tauhan na kunin ang files. Dahil gusto niyang pag-aralan lahat ng ebidensya na nagtuturo sa kanyang Farasha. Dahil alam niya sa kanyang sarili na inosente ito. Kailangan ko malaman kung ano ang totoo. Madiin na saad ni Renzo sa kanyang sarili at napapaisip kung makakaya talagang gawin yun ni Farasha. Maya-maya pa ay dumating na si Kaden, dala-dala ang file sa kanyang kamay at agad na inilapag ito sa mesa. Boss, ito na lahat ng files. Wika niya. Sa tingin mo ba talagang kayang gawin yun ni Farasha? Di ba't nakita at nakausap mo na siya ilang beses? At wala sa kanyang katauhan na gumawa ng ganong klaseng bagay. Boss, alam kong wala ako sa lugar upang magsabi ng aking opinyon. Pero tingin po ba talaga ninyo na hindi kaya gawin yun ni Farasha? Hindi naman ninyo siya lubos sa kilala sapagkat parte lamang siya ng inyong misyon. Nahulog na ba talaga ang loob mo sa kanya? Hindi ko rin masabi, Kaden. Kasi grabe kong alagaan at ipakita niya sa akin na mahal niya ako. Nakikita ko mga efforts niya kaya siguro dahil doon, unti-unti nahuhulog ang loob ko para kay Farasha. Nag-isip ng mabuti si Renzo sa mga salitang binitawan ni Kaden sapagkat may punto rin naman ang pinagkakatiwalaang pagtauhan niya na hindi niya lubusang kilala si Farasha. Samantalang si Kaden ay nakasama na niya na 10 taon at alam na niya lahat tungkol sa kanya. Napatingin na lamang sa malayo si Renzo. Hindi ko rin alam, Kaden. Naguguluhan na ang utak ko. Tila ba ay nais itong sabihin na dapat ko lamang sundin ang nais ng aking puso. Pakiramdam ko mahal ko na nga siya at nahihirapan na ako ituloy ang aking misyon. Kung ano ang nasa utak mo, mas mabuti pa na iyon na lamang ang inyong paniwalaan kasi baka pagsisihan mo pa sa huli. Pero baka tama din ang mga superior natin, boss. Baka nabubulag ka na talaga sa mga pinapakita niya kaya hindi mo makita ang katotohanan. Wika ni Kaden.
Napatingin sa kanya si Renzo nang bagitin nito ang mga salitang iyon. Sa tingin mo ba talagang nabulag na ako sa pagmamahal ko kay Farasia? Kaya ako nagkakaganito? Opo, kasi kung hindi ka mag-aalinlangan na paslangan siya. Dahil ang kapatid mo nga na nag-traitor sa'yo at gumawa ng masama ay agad mong tinapos ang buhay niya. Siya pa kaya na hindi mo kaano-ano. Hindi ko alam na ang pagmamahal ay pwede din palang makapagpabulag sa atin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman kasi sa'yo pa nanggaling ang mga salitang yan. Ngunit alam ko sa aking sarili na hindi pa ako tuluyan nilamon ng pagmamahal ko sa isang babae upang maging bulag sa katotohanan. Sapagkat sa loob ng 3 taon na pagsasama namin, alam ko na hindi siya ganong klaseng tao dahil nakikita ko ang bawat galaw at ginagawa niya. Hindi man ako nakakasama niya sa araw-araw, kaya hindi ko alam yun. Kaya kung ano man ang nais mo, boss, susuportahan kita. Kung sa tingin mo inosente si Farasia, baka inosente talaga siya. Ang kailangan na lamang natin ngayon ay mapatunayan na talagang inosente siya. Ngunit paano? Napatingin sa file si Renzo. Sa pamamagitan nito, wika niya sabay turo sa file sa kanyang lamesa. Ano ang iyong nais iparating, boss? Tanong ni Kaden. Kailangan mo akong tulungang imbestigahan muli ang kaso at tignan natin mabuti kung totoo ba lahat ng nakasulat dito. Kasi minsan may mga maling detalye rin silang nailalagay. Kaya dapat alam natin kung hindi ba na-frame up lang si Farasia at kailangan ko ng tulong mo roon. Tutulungan mo ba ako? Napatingin sa file si Kaden. Tutulungan kita, boss. Hanggang sa dulo, sa iyo lang ang loyalty ko at hindi sa organisasyon na ito. Hanggang dulo, sa iyo ko lamang iaalay ang aking buhay. Delikado man ito, ay gagampanan ko pa rin ang aking tukulin. Kaya hindi mo na ako dapat tanungin pa riyan. Napangiti na lamang si Renzo sapagkat alam niyang mapagkakatiwalaan talaga niya si Kaden nang sobra pa sa inaakala niya. Alam niyang mahirap na makahanap ng ganoong tao ngayon, kaya labis niya siyang iningatan at sinigurado na inilagay lang niya sa kanyang tabi palagi. Kung ganoon, sisimulan natin imbestigahan at alamin lahat ng nakalagay dito sa mga files. At lahat ng malalaman mo, isasabihin mo agad sa akin. Sambit ni Renzo. As in, lahat kailangan nating alamin? Pagtatanong ni Kaden. Oo, lahat kailangan nating i-check kung tama ba lahat ng detalye na nakalagay dito. Imbestigahan natin lahat mula una hanggang dulo para malaman lahat. At binigyan lamang ako ng mga superiors ng 2 buwan upang malaman lahat. Kaya kakailanganin natin magmadali. Pag-explain ni Renzo sa kanya. What? Pagulat na sigaw ni Kaden. 2 buwan lang binigay sa yung superiors para tapusin lahat ng ito? Bakit hindi ka man lang humingi ng dagdagan ang iyong palugit? Napakamot na lamang si Renzo sa kanyang batok nang makita niya ang reaksyon ni Kaden. Ako kasi ang nagsabi ng 2 buwan. Kaya binigyan talaga nila ako ng 2 buwan. Ano? Di bale, kakayanin natin matapos ito ng 2 buwan. Tutulungan mo naman ako, kaya alam kong matatapos itong misyon agad. At mapapatunayan ko sa kanilang lahat na inosente si Farasia. Ngunit boss, ang 2 buwan ay hindi magiging sapat kung kinakailangan nating imbestigahan lahat, lalo na at magsisimula tayo sa una. Kahit na magtrabaho pa tayong 2 mula umaga hanggang gabi, sigurado ako mahihirapan tayong tapusin ito, lalo na sa ganoong kaiksi na panahon. Pag-aangal ni Kaden sapagkat alam niyang mahihirapan siyang tapusin nila ang misyon ng ganoon lamang kaiksi na panahon. Napatingin na lamang si Renzo sa kanya. Gusto mo pa ba ako tulungan o hindi na? Sapagkat nahalata ni Renzo sa mga mata ni Kaden ang nais na pag-back out sa misyon.
Ngunit alam niya sa kanyang sarili na kinakailangan niya ng tulong ni Kaden upang mapabilis ang misyon. At kailangan niya ng taong kanyang mapagkakatiwalaan at kung hindi sino-sino na lamang. Tutulungan kita, boss. Kung ganoon, ay simulan na natin imbestigahan itong muli. Hatiin natin sa dalawa ang gagawin at lahat ng malalaman mo ay sasabihin mo agad sa akin. Wika ni Renzo. Masusunod, boss. Saad ni Kaden. Nagsimula na tignan ni Renzo ang files at hatiin ang trabaho sa dalawa. Ibinigay niya kay Kaden ang ibang gawain at nagsisimula na sila sa kanilang trabaho. Makalipas ang ilang araw ay kahit busy si Renzo sa kanyang misyon ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang efforts niya para kay Farasha. Ang kanilang relasyon ay nagsimula na maging maayos. Nakita ni Farasha si Renzo mula sa malayo at napagdesisyonan niya itong lapitan at maglakas loob muling kausapin si Renzo. Renzo, alanganing wika ni Farasha. Nilingon naman siya ni Renzo. Bakit? Matagal nang gustong tanungin ni Farasha kay Renzo kung talaga bang wala na siyang pag-asa, sapagkat kung talagang wala na, hindi na rin siya aasa pa. Dahil sa lahat na nangyayari sa kanya, naiisip niya na baka sapat na rin ang 3 taon upang maging tanga sa pagmamahal. Renzo? Ano yun? Tila ba kinakabahan si Farasha sa itatanong nito at sa magiging sagot ng binata. Ano pa? Bulong niya sa kanya sarili. May sinasabi ka ba, Farasha? Ano iyon? Hindi ko kasi narinig eh. Muling tanong ni Renzo. Napatingin na lamang si Farasha sa nanginginig niyang mga kamay. She utters. Ano yun? Mahal mo pa rin ba siya? Si Amelia? Farasha flirted out since she was nervous. Napapikit na lamang na mata si Farasha pagkatapos niya masabi ang mga salitang iyon. Sapagkat nahihiya siya sa kanyang sarili upang tanungin ang ganoong bagay. Ngunit dahil napapansin niya na hinahayaan na ni Renzo na magkalapit sila, kaya naisip niya na baka okay na si Renzo at may pag-asa na siya sa kanya. Ang reaksyon ni Renzo ay hindi inaasahan ni Farasha sapagkat tumawa ang binata ng napakalakas upang ma-lighten up ang mood. Seryoso ka ba? Yan ang tatanungin mo sa akin? Natatawan tanong na binata. May nakakatawa ba? Mautal-utal na wika ni Farasha. Sa tingin mo ba papayag ako makipag-date sa'yo at makipag-dinner kung mahal ko pa siya? Saad ni Renzo. Nabigla siya sa kanyang sarili sa biglang pag-amin sa dalaga ng kanyang nararamdaman. Pero papanindigan na niya ito dahil hirap na siyang itanggi pa ang nararamdaman niya. Hindi. Then, don't ever mention her name again. So, ibig ba sabihin nito, may chance ako sa'yo? You're so silly, Farasha. Of course. Matagal naman na. Akala ko nga noong una, bibitaw ka agad kapag nakita mong wala kang pag-asa. Pero hindi ko inaasahan na abot ka pala ng 3 years para suyuin ako at ipakita sa akin ang tunay na pagmamahal na hindi ko nararanasan ng ilang taon. Kaya gusto ko magpasalamat sa lahat ng effort mo. Totoo ba lahat ng yan, Renzo? Hindi ako makapaniwala na all these years may chance naman pala talaga ako. Akala ko kasi never mo kung magagawang mahalin because I will never be Amelia and never din ako magiging katulad niya kasi hindi ko alam kung anong klaseng tao siya. Emosyonal na pahayag ni Farasha. Halos maiyak na si Farasha sa mga sinabi ni Renzo sa kanya. Kasi sa tagal niyang hinintay na mahalin siya pabalik ni Renzo, hindi niya inaasahan na hindi naman pala tuluyan nagsara ang puso ni Renzo para sa kanya, kung hindi ay nais lamang nitong kalimutan ang dating kasintahan bago magmahal muli. Nakangiti lamang si Renzo habang pinagmamasdan si Farasha dahil alam niyang napaka-genuine niyang tao.
Ang pagmamahal ni Farasha sa kanya ay napaka-pure at walang halo na iba. At minsan, pinagsisisihan niya na hindi niya ito agad nakita. Hindi ko lamang agad pinakita na kaya rin kita mahalin agad. Kasi alam ko sa aking sarili na may hirapan ako mahalin kita pabalik kapag nag-heal pa ako sa sugat ng kahapon. Pero ngayon, sigurado na ako na ready na ako magmahal muli. Ayoko kasi mahalin ka at masasaktan din kita dahil alam ko kung gaano kasakit iyon. Kaya sana patawarin mo ako kung nagawa ko sa iyo ang ganoong klaseng bagay. Paliwanag ni Renzo habang nakangiti siya kay Farasha. Naglason na lamang si Renzo at gumawa ng kwento dahil hindi naman niya pwede sabihin ang totoong rason kung bakit pinipigilan niya ang kanya sarili na mahalin si Farasha. Lalo na at napilitan lamang siya magpakasal sa kanya noong una dahil kailangan para sa misyon. Pero habang tumatagal nakikita niya na sobrang mahal pala siya ni Farasha at sobrang mag-effort ang dalaga upang iparamdam sa kanya kung gaano niya kamahal ang binata. Naiintindihan ko, Renzo. Kaya nga hindi ako sumuko na hintayin ka muli na kaya mo na magmahal. Hindi ako sumuko na mahalin ka at umasa na balang araw ay mamahalin mo rin ako pabalik. Ngayon hindi ko inaasahan na darating ang ganitong araw. Minahal kita, Farasha, pero pinipigilan ko lang ang sarili kong mahalin ka sapagkat ayaw ko masaktan muli. Pero na makita ko lahat ng effort mo, kahit ay pagtabuhin kita na sobra-sobra, napahanga ako sa iyo. Dahil hindi ko alam na ganoon ka pala magmahal, kahit nasasaktan at nahihirapan ka na, hindi ka pa rin sumusuko. Ang pagmamahal ay may halo rin na sakit, Renzo. At handa ko maramdaman yun kung yun lang ang paraan para mahalin mo ko pabalik. Always remember one thing, Farasha. You will not live in someone else's shadow. Hindi kita ikukumpara kahit kanino man sa Pasko. Dahil alam kong iba ka sa kanila. Ang mga salita ni Renzo ay napagbigay lakas kay Farasha sapagkat ngayon na ginagawa niya ang misyon para malinis ang pangalan ni Farasha. Hindi niya inaasahan na maaaring magagawa niya mag-confess sa nararamdaman niya. Ngayon nagpapasalamat si Farasha sa kanyang sarili na kahit anong sabihin ng iba ay hindi siya nakinig. Nagtiis siya at pinaglaban niya ang nararamdaman niya para kay Renzo. Ngayon, nagbubunga na ang lahat ng kanyang pagtitiis para sa lalaking pinakamamahal niya. Renzo, mahal kita! Hinila ni Renzo papalapit sa kanya ang dalaga at niyakap ito na maigpit. Mahal rin kita, Farasha. Bulong niya sa tenga ni Farasha. Pagkatapos sa ilang minutong yakap, ay kumalasa sila sa isa't isa. Marahang hinawi ni Renzo ang buhok na umaharang sa mukha ni Farasha. Hindi mo alam, Renzo, kung gaano ako kasaya ngayon. Halos hindi ko maipinta ang aking mukha. At hindi ko masukat ang nararamdaman kong tuwa sa lahat ng inyong sinabi. Hinihiling ko na lamang na hindi matapos ang masasayang panahon na ito. Sapagkat gugustuhin ko ulit-ulitin ng oras at araw na ito. Marahang hinawakan ni Renzo ang mainit na kamay ng dalaga. Nais ko rin na hindi na matapos ang araw na ito na ikaw lang ang aking kapiling. Pinikit ng dalaga ang kanyang mga mata habang marahang lumapit ang labi na binata sa kanya. Tumagal ito ng ilang segundo. Mahal kita, Farasha. Mahalin kita, Renzo. Sa hindi mapigilan na tuwa ng dalaga, ay agad niyang niyakap ang binata na mahigpit. Renzo? Bakit? Sana sa panahon na ito, ay sigurado ka na ako lang ang babaeng iyong mamahalin. Dahil sisiguraduhin ko sa iyo na hindi ko sasayangin na pagkakataon na binigay mo sa akin. Hindi ko alam kung saan ako dapat magsimula. Pero alam ko na ang nararamdaman ko para sa iyo ay totoo at walang hanggan. Sana palagi mong tatandaan, Renzo, na mahal kita
At never nagbago yon. Sambit ni Farasha habang nakatitig sa binata. Napangiti na lamang ang lalaki sa mga sinabi ng babae sapagkat pagkatapos ng mahabang panahon niyang sinarado ang kanyang puso ay ngayon muli siyang makakarinig ng ganoong mga salita. Alam ko kung gaano mo ko labis minamahal, Farasha. Ngunit hindi pa ako handa noon na buksan muli ang aking puso para sa iyo. Pero ngayon sigurado na ako na ikaw lang ang mamahalin ko at wala nang iba. Sana sa muling pagsugal ko ay kaya na akong ipanalo ng taong pinili kong mahalin. Wika ni Renzo. Isa lamang ang may papangako ko sa iyo, Renzo. At iyon ay ang kaya kitang mahalin ng buong buo. Nagpatuloy pa ang kanilang usapan habang nasa bisig ng binata ang dalaga. Ang kanilang kwentuhan ay nagtuloy-tuloy at nagtagal pa na ilang oras. Ngunit hindi na malayan ni Renzo na nakatulog na si Farasha sa kanyang bisig. Farasha? Sinubukan tawagin niya ito. Ngunit hindi na ito sumagot. Tulog ka na pala. Wika niya sa kanyang sarili at napagdesisyonan na buhatin ng asawa papunta sa kanilang silid. Pagkatapos mailapag ng binata si Farasha sa higaan, nagring naman ang kanya phone. Kayden? Boss, may dapat ka malaman. May doong halong kaba sa mga boses si Kayden na ikinabahala ng binata. Ano yun? Tanong ni Renzo. Kailangan mo pumunta dito sa opisina ngayon sapagkat may dapat ka malaman. Importante ito, boss. At gusto ko, personal na sabihin yun sa'yo. May nalaman ako tungkol sa mga pinapaimbestiga mo sa akin. Wika ni Kayden, bakas sa kanyang boss ang kaba at hindi pagkasigurado kung sasambihin ba sa binata ang lahat ng kanyang nalalaman. Sige, papunta na ako. Pagkatapos si Renzo patayin ang tawag, ay agad siyang pumunta sa Underground Society warehouse upang kitain si Kayden sa kanyang opisina. Na makarating siya roon ay lahat ng files ay nakakalat sa kanyang lamesa. Ano itong mahalagang bagay na kailangan sabihin sa akin ng personal? Kunot noong tanong ni Renzo. Pansin ni Renzo ang mga kamay ni Kayden na nanginginig at bakas sa kanyang muka ang kaba nito. Ano ba ang nangyari? Kasi boss. Utal-utal na wika ng binata. Hindi lubos maunawaan ni Renzo kung ano ba ang gustong sabihin sa kanya ni Kayden sapagkat hindi nito matapos ang gustong sabihin. Kumalma ka muna at sabihin mo kung ano ba ang gusto mong sabihin. Kasi kung pipilitin mo ang sarili mo na magsalita, ay hindi tayo matatapos rito. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo. Ani ni Renzo. Naghintay si Renzo ng ilang minuto bago muling magsalita si Kayden. Binigyan din niya ng isang basong tubig ang binata upang ito ay kumalma muna. Ayos ka na ba? Tanong ni Renzo sa kanya habang pinagmamasdan ng binata na ubusin nito ang isang basong tubig. Opo. Sagot ito sabay tango. Ano ang nais mo sabihin sa akin? Nalaman ko na, boss, kung sino talaga ang tao sa likod ng pag-smuggle ng mga taong papunta ng ibang bansa. Hindi si Miss Farasha ang may kagagawa nito. Ngunit siya ay malapit na tao sa kanya. Agad kumunot ang noo ni Renzo na marinig ang mga salitang iyon. Sino? Ang brother-in-law po ninyo. Muntik na masamid sa tubig ng kanyang iniinom si Renzo nang marinig iyon sapagkat nabigla siya na pinagkakatiwalaan na nakakatandang kapatid ni Farasha ang nais mag-frame up sa asawa. Sigurado ka ba? Paglilinaw ni Renzo. Kinuha ni Kayden ang file sa kanyang mga nakuha sa ilang araw niyang pag-iimbestiga at inabot ito kay Renzo. Pinasundan ko na ilang araw ang kuya ni Miss Farasha at tama ang aking hinala. Ako rin mismo ay ilang araw siyang sinundan at pinagmasdan mula sa malayo at sa kanya nga ang human trafficking business sa iyon. Ngunit naiintindihan ko
kung bakit nais itong i-frame up si Miss Faracia, sapagkat hindi sila magkadugo. Habang pinapaliwanag ni Kaden lahat kay Renzo, ay marahan niyang binabasa lahat ng report at pictures na binigay sa kanya na binata. Totoo ba lahat ng ito? Naguguluhan tanong ni Renzo habang isa-isa niyang pinagmamasdan ang mga larawan. Sa totoo lang, boss, hindi rin ako makapaniwala na magagawa yun ng kanyang kapatid. Ngunit ampon lamang ang kuya ni Faracia. Akala nila hindi na sila mabibigyan ng anak. Ngunit paglipas ng 5 taon ay nagbuntis ang ina ni Faracia at iyon nga si Miss Faracia. Kaya ganoon na lamang ang galit ni Leo kay Miss Faracia dahil lahat ng ari-arian ng mag-asawa ay iniwan nila kay Faracia. At kahit isang ari-arian ay wala silang ipinamana sa kanilang ampon na si Leo. Paliwanag ni Kaden. Kung ganoon, ay nasa panganib si Faracia dahil ang taong gusto siyang mawala ay nasa paligid lamang niya. At isa pa, boss, nalaman ko rin na sa last will testament ng mga magulang nila na kapag namatay si Faracia, tsaka lamang siya may makukuha na mana. Kaya siguro nais na niya mawala ang kanyang kapatid upang makuha ang lahat ng yaman na ipinamana kay Faracia. Ikinuyom ni Renzo ang kanyang kamay habang pinipigilan niya ang kanyang galit. Hindi ko lubos maisip na magagawa ito ni Leo sa kanya. Labis pa naman siyang pinagkakatiwalaan ni Faracia. Ani ni Renzo. Iyon lamang, boss, ang nalalaman ko sa ngayon. Ngunit kailangan ninyong mag-ingat dahil ang alam ko, pabalik na si Leo na bansa at nais siyang bisitahin ng kapatid niya ngayong araw. Wika ni Kaden. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Tanong ni Renzo. Akala ko alam mo, boss. Mauna na pala ako. Ibigay mo lahat ng bagong impormasyon na nakalap mo sa mga superior natin. Nagmamadaling sabi ni Renzo at agad na sumakay sa kanyang kotse. Nagmadali siya magmaneho patungo sa kanilang mansyon dahil ngayon ay alam na niya ang panganib na dala ni Leo kay Faracia. Faracia! Faracia! Sigaw ni Renzo mula sa unang palapag ng kanilang bahay habang hinahanap niya si Faracia. Mahal, narito ako. Wika ni Faracia nang nakita nagmamadali si Renzo. Niyakap agad ng binata si Faracia na masilayan niya ito. Napansin niya na si Leo ay nasa kanilang mansyon na, kaya tinignan niya ito ng masama. Narito ka pala. Mariin na sambit ni Renzo at tumabi kay Faracia habang mahigpit na hinawakan ang kamay ng dalaga. Kamusta na, Renzo? Matagal na hulin tayo magkita. At ngayon ay tila nasa maayos sa lagay ng kapatid ko sa iyo. Kaya laking pasasalamat ko na ikaw ang napangasawa ni Faracia. Nakangiting wika ni Leo. Pinagbastan mabuti ni Renzo ang mga mata ni Leo at bakas rito ang hindi masayang reaksyon nang makita niyang maayos na ang kanyang kapatid. Ramdam din niya na gusto ni Leo na tuluyan ng mabaliw si Faracia upang masolo na niya ang kumpanya at lahat ng ari-arian na meron si Faracia. Kakarating mo lang ba? Tanong ni Renzo. Oo, mahal. Kararating lang ni Kuya. Halos kasabay mo nga lang siya dumating eh. Paliwanag ni Faracia sa kanya at sabay binaling nito ang atensyon sa kanyang nakakatandang kapatid. Oo nga pala, Kuya. Bala ko na muling bumalik sa kumpanya. Pwede ka na ulit bumalik ng US kasi kaya ko na i-handle ang negosyo. Ano? Pasigaw na tanong ni Leo na kinagulat ni Faracia. Napatingin si Renzo sa kanya at ikinuyom niya ang kanyang kamay. Sapagkat expected na niya na ganoon ang magiging reaksyon ni Leo, sapagkat alam niyang nais si Leo na makuha ang lahat ng meron si Faracia. Pagkatapos mong mawala ng higit 1 taon sa kumpanya, inaasahan mo na pwede mo na akong paalisin lang ng ganun-ganun lang? Umayos ka, Faracia. Ako ang nag-asikaso ng kumpanya mahigit 1 taon at sinigurado na hindi ito mababankrupt dahil sa kapabayaan mo. Dagdag ni Leo na galit na galit.
Hindi nagustuhan ni Farasha ang sinabi ni Leo. Naging pabaya siya sa kumpanya at agad niyang kinumpronta ang kanyang kapatid pabalik. Paano naging pabaya? Alam mo ang naging kalagayan ko. Kaya hindi agad ako nakabalik sa kumpanya, di ba? Sinabi ko lahat sa iyo ang pinagdadaanan ko at pumayag ka na ikaw muna mag-asikaso ng kumpanya nila mom at dad. Ngayon sinasabihan mo kung naging pabaya ako? Akala ko ba naiintindihan mo ko? Tigil-tigilan mo ko sa kaartihan mo, Farasha. Ipagpatuloy mo na lang yung kadramahan at kaartihan mo na sinasabi mo na kailangan mo ng oras para sa sarili mo. Ako nang bahala sa kumpanya. Dahil simula ng tinalikuran mo ang obligasyon mo, ako ang sumalo na lahat. Kaya ako nang bahala sa kumpanya. At manahimik ka na lang rito at pagsilbihan ng asawa mo para may kwenta ka naman. Galit na wika ni Leo. Anong sinabi mo? Taas kilay na tanong ni Farasha. Renzo, pagsabihin mo tong asawa mo ha. Mauna na ako. Sambit ni Leo. Mas lalong napakuyom si Renzo. Gusto niyang patulan si Leo, ngunit ayaw niyang mas lalo pang maging magulo ang sitwasyon, kaya pinili na lamang niyang manahimik. Kinakausap pa kita! Sigaw ni Farasha. Napahinto ng paglalakad si Leo at sinugod si Farasha at hinawakan nito ang mukha ng dalaga. Anong sinabi mo? Ano ba, kuya? Nasasaktan ako! Wika ni Farasha habang tinanggal ang kamay ni Leo sa kanyang muka. Leo! Lumapit si Renzo sa kanilang dalawa at hiniwalay si Leo kay Farasha. Tumingin ng masama si Renzo dito. Baka nakakalimutan mo. Nasa pamamahay ka namin at wala ka sa sarili mong lugar. Kaya matuto ka ilugar yung ugali mo. Papalampasin ko ito ngayon. Pero sa susunod na saktan mo ulit si Farasha, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at ano pang magawa ko sa'yo. Renzo, nangihinang ani ni Farasha. Tumakbo agad si Renzo sa piling ni Farasha at marahan itong tinulungan tumayo. Ayos ka lang ba? Hindi pa tayo tapos. Tandaan ninyo, itong ginawa niyo sa akin. Galit na sabi ni Leo at padabog na umalis. Pag-alis si Leo ay napansin na lamang ni Renzo na lumuluha si Farasha sa kanyang balikat. Kaya dahan-dahan niya itong tinulungan maupo. Anong problema? Nag-aalalang tanong ni Renzo habang marahan ito na pinapakalma. Kasi hindi makapagsalita ng diretsyo si Farasha at ang kanyang kamay ay patuloy pa rin na nanginginig. Gusto mo ba ng tubig? Ikukuha muna kita. Ani ni Renzo. Habang tatayo na si Renzo upang kumuha na maiinom, ngunit hinila siya pabalik ni Farasha sa kanyang tabi. Huwag mo akong iwan. Pakiusap ni Farasha at patuloy na umiyak sa kanyang balikat. Hinayaan na lamang ni Renzo na umiyak si Farasha sa kanyang balikat. Nag-utos na lamang siya sa isa sa kanilang maids na kumuha ng tubig at maiwan na muna sila mag-asawa sa kanilang living room upang mag-usap. Ayos ka na ba? Tanong ni Renzo at inabot ang tubig. Naubos agad ni Farasha ang isang basong tubig na binigay sa kanya ni Renzo. Oo, sambit niya sabay tumango. Bakit ko umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Renzo. Kasi naman, ngayon ko lang nakitang ganoon si kuya. Dati naman hindi niya ako pinagtataasan ng boses at hindi rin niya ako magawang saktan. Hindi ko maintindihan bakit ganoon ang naging reaksyon niya. Dapat ba hayaan ko na lang sa kanyang kumpanya? Tama naman siya ng sinabi Naging pabaya ako sa kumpanya. At kung hindi niya ito inasikaso, baka ngayon ay na-bankrupt na ang company na pinaghirapan ng magulang namin. Ani ni Farasha. Huwag mo sisihin ang sarili mo sa mga bagay na hindi naman dapat. Wika ni Renzo. Nag-aalala siya para kay Farasha sapagkat alam niya kung gaano kalambot ang puso ni Farasha para sa kanyang kapatid.
sapagkat si Leo na lamang ang nabubuhay na kamag-anak ni Faracia, kaya mahal na mahal niya si Leo kahit na hindi sila tunay na magkadugo. Napansin ni Renzo ang nagbabadya na namang luha ni Faracia. Huwag na lamang natin pag-usapan ito. Gusto mo na ba maghapunan? Tanong ni Renzo na mapansin niyang madilim na ang labas at 6:00 na rin ng gabi. Tumango si Faracia sa kanya at sabay na sila maghapunan. Buong gabi siyang hindi umalis sa tabi ni Faracia at hindi siya nagsawang makinig sa lahat ng sinasabi nito hanggang makatulog ito muli sa bisig niya. Kinabukasan ay nalaman ni Renzo na muling nagbalik si Leo sa kanilang bahay, kaya napagdesisyonan niya na hindi sabihin ito kay Faracia at mag-isang kausapin si Leo. Bakit ka nandito? Tanong ni Renzo. Gusto kong kausapin ang kapatid ko. Wika ni Leo. Alam ko na ikaw ang dahilan kung bakit gusto ipapatay ng mga superior ko si Faracia. You played a dirty trick and you think I will not know it? Sana man lang inayos mo kung anong ginagawa mo. Napangisi si Leo. Alam mo na pala. Akala ko kasi ibibigay nila sa iba ang misyon. Napakatanga naman ng mga boss mo para hindi imbestigahan muli ang mga impormasyon na binigay sa kanila. So anong gagawin mo ngayon? Papatayin mo ba siya? Naging madali na palang kailangan kong gawin para makuha ang mga yaman ng pamilya niya? Di bale, pagkatapos mo siyang patayin, bibigyan kita ng maraming pera. Magsabi ka lang, you are actually doing me a favor. Just name your price. Napatawa si Renzo na kinabigla ni Leo. May nakakatawa ba? Kunot noong tanong ni Leo. Hindi mo talaga ako kilala. Natatawang wika ng binata. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Leo. Nahihibang ka na ba? Sa tingin mo, magagawa ko talagang patayin si Faracia? I will move heaven and earth just to make sure that Faracia is safe. Hindi ko hahayaan na kahit sino man nasaktan si Faracia, dahil kung sino man ang magtangkang gawin yun, ay sisiguraduhin kong hindi na sila sisikatan ng araw. Ani ni Renzo habang nakangisi. Alam kong hindi mo pwede suway ng utos sa mga boss mo. Dahil kapag ginawa mo yun, ibibigay lamang nila ang misyon sa iba. Kaya kahit naman hindi mo gawin ang misyon, maiba pa rin na tao ang papatay o magpapakulong kay Faracia. Sampit ni Leo. Nabigla si Renzo na marinig yun mula kay Leo sapagkat ang mga tao at nagtatrabaho mula lamang sa organization nila ang may alam nun. Ngayon alam ni Renzo na may tao mula sa loob si Leo na nagtatrabaho, kaya mas lalo na kailangan niyang mag-ingat dito. Hindi mo pa nga ako kilala, Leo. Marami akong kayang gawin mula sa loob. Pwede nilang hindi ituloy ang misyon na iyon sapagkat ako ang top agent nila at hindi nila ako kayang bitawan, kaya huwag ka masyadong magpakampante. Kung ganun, pwedeng hindi matuloy ang pagpatay kay Faracia? Tanong ni Leo, ni kinagalit ito. Oo. Natahimik saglit si Leo at palihim na ikinuyom ang kanyang kamay. Kung ganoon, magkano pera bang kailangan mo? Patayin mo si Faracia at bibigyan kita ng kahit magkano na pera na kailangan mo. Pag-o-offer ni Leo kay Renzo. Biglang tumawa na lamang na malakas si Renzo at napangisi kay Leo. Talagang desperado ka ng patayin ang nag-iisa mong kapatid, Leo? Hindi ko kailangan ng pera mo, kaya umalis ka na. Sasabihin ko na lamang kay Faracia na dumaan ka. Ito na ang huling beses na pagbibigyan kita na makatakas, kaya umalis ka na. Marami ka nang nalalaman at sisiguraduhin ko nang mawawala ka na rin. Pagbabanta ni Leo sa kanya bago tuluyang umalis. Napaupo na lamang si Renzo sa malapit na upuan. Napabuntong hininga na lamang siya habang napapaisip ng malalim kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Kailangan ko
mas lalong mag-ingat sa lalaking yun. Ngayon na alam na niya na alam ko ang lahat na hindi na ako ligtas. Mas lalo na si Faracia, kaya dapat lang na magdoble ingat ako. Bulong ni Renzo sa kanyang sarili. Pagkatapos si Renzo mag-isip ay bumalik na siya kay Faracia. Nang sumunod na mga araw, pabalik-balik si Renzo sa underground society at kay Faracia. Isang araw, nasa date sila ni Faracia at napapansin niya na sinusundan sila ni Leo. Leo! Pasigaw na sambit ni Renzo na makita ang baril nito na nakatutok sa dalaga. Napabaling ang atensyon ni Faracia sa direksyon kung saan nakatingin si Renzo at nakita niya ang kanyang kapatid. Kuya, bulong nito sa sarili. Faracia. Hinila ni Renzo patungo sa kanya si Faracia at ang bala ay tumama sa babasagin na baso na kanilang inumin. Agad naman tumayo si Renzo at hinila na si Faracia patungo sa parking lot upang tumakas mula kay Leo. Anong nangyayari? Naguguluhan na tanong ni Faracia. Binuksan agad ni Renzo ang car engine at nagmaneho na mabilis habang tinext rin niya si Kaden na kailangan niya ng backup. Sapagkat hinahabos siya ng mga tauhan ni Leo na nais wakasan ang buhay nilang dalawa ni Faracia. Renzo, sagutin mo ko! Anong nangyayari? Muling tanong ni Faracia na gulong-gulo sa nangyayari. Lumingon si Renzo sa direksyon ni Faracia ng ilang segundo bago muling bumalik ang atensyon sa kalsada. Balak kang patayin ang iyong kapatid, kaya kinakailangan natin makalayo bago nila tayo maabutan. Siguradong papatayin niya tayo, lalo na ikaw. Mas lalong naguluhan si Faracia sa mga salitang binitawan ni Renzo sapagkat alam niyang hindi ito magagawang gawin ng kapatid niya. Ano bang sinasabi mo, Renzo? Hindi yan magagawang gawin sa akin ng kapatid ko. Ani ni Faracia. Nakita mo naman kanina sa restaurant, diba? Walang alinlangan siya nagpaputok ng baril. Nais kanya mawala para mapunta sa kanya lahat ng yaman na naiwan sa'yo ng mga magulang mo. Baka nagkamali lang siya. Baka hindi niya sinasadya. Sabi ni Faracia, nais niyang paniwalaan ng kanyang sarili na hindi siya magagawang saktan ng kanyang kapatid. Faracia, maniwala ka sa akin, please. Pakiusap ni Renzo. Mawawala ka rin ngayon sa mundong to! Sambit ni Leo. Hindi na malayo ni Renzo na nahabol na sila ni Leo at nagpaputok muli siya sa kanilang sasakyan. Buti na lamang at bulletproof ang sasakyan ni Renzo. Nakita mo na, Faracia? Kung hanggang saan ang kayang gawin ng akala mong kapatid na mahal ka. Ngayon maniwala ka naman sa akin. Please. Paliwanag ni Renzo. Pinagmasdan ni Faracia kung paano paulit-ulit na paulanan ng bala ni Leo ang sasakyan nila. Hanggang sa mawala na sa kanyang mga mata ang sasakyan ni Leo sapagkat tinapakan na ni Renzo ang gas upang bumilis pa ang takbo ng sasakyan nila. At sakto naman na dumating na rin ang backup na nirequest ni Renzo kay Kaden upang tulungan sila. Meron kaming lumang bahay sa probinsya, Faracia. Sa tingin ko, doon muna tayo magpapahinga habang ganito ang sitwasyon. Sambit ni Renzo. Napatango na lamang si Faracia sapagkat napatulala na lamang siya sa mga nangyayari dahil nahihirapan siyang tanggapin ang mga bagong impormasyon sa kanyang utak. Hinayaan na lamang ni Renzo si Faracia magpahinga habang patuloy siya nagmamaneho. Nang makarating na sila sa bahay nila sa probinsya, agad naman sila binati ng caretaker ng bahay at napansin ni Faracia ang dumudugong sugat ni Renzo. Ang dami mong dugo. Pansin ni Faracia sa pantalon ni Renzo na puro dugo. Nang mapansin ni Renzo ang kanyang sugat sa binti, ay hindi na niya namalayan na siya ay nawalan ng maraming dugo dahil mas pinili na lamang niyang hindahin ang sakit. Dugo, wika ni Renzo bago siya nawala ng malay. Ilang gabi si Renzo nawala ng malay at nang tuluyan na siyang magising,
Paglipas ang 4 na araw niyang paghihimbing ng pagkatulog, ay nakita niya si Faracia ang nag-aasikaso sa kanya. Sa wakas, gising ka na. Bakas sa ngiti ng dalaga ang saya na hindi maipinta na makita na minulat na ni Renzo ang kanyang mga mata. Faracia. Alam mo bang ilang araw akong narito sa tabi mo? Para kapag nagising ka, nandito ako. At sa wakas ngayon ay magaling ka na. Nag-aalala ako sa iyo ng husto. Ngunit sabi ng doktor, ay huwag ako masyadong mag-alala sapagkat nawalan ka lamang na maraming dugo. Kaya ganoon ang nangyari. At sa wakas ngayon gising ka na. Labis mo ko pinag-alala, Renzo. Wika ni Faracia. Marahan na umupo si Renzo ng maayos sa kanyang higaan at pinagbastan ang kapaligiran. At naalala niya ang mga huling nangyari at kung bakit sila nasa lumang bahay sa probinsya. Ilang araw ako nawala ng malay. Tanong ni Renzo habang hawak-hawak ang kanyang ulo na sumasakit habang inaalala ang mga huling nangyari. 4 na araw, Renzo. Sobrang nag-aalala ko sa iyo na baka mapano ka. Pagpapaliwanag ni Faracia. Ano? Agad na pabalikwas si Renzo sa kanyang kinahihigaan nang malaman na 4 na araw siyang nakatulog. Napatingin siya kay Faracia at nag-aalalang nagtanong. Wala naman nangyari, di ba? Noong mga 4 na araw ako nawala ng malay. Hindi naman tayo natuntun ng mga tauhan ni Leo. O siya, hindi ka na niya sinaktan? Renzo, kumalma ka. Ayos lang ako. At hindi tayo natuntun ni Leo. Kung nasaan man. Sinubukan niya akong tawagan at akala niya sasagutin ko para siguro matrack niya kung nasaan ako. Pero bumili ako ng bago SIM at cellphone at tinawagan ko ang company at ang mga attorney ng pamilya at hindi na niya tayo malalapitan pang muli. Huwag ka mag-alala. Pag-a-assure ni Faracia sa kanya. Nakahinga naman na maluwag ang binata nang marinig iyon sapagkat akala niya may nangyari na masama kay Faracia habang siya ay nawala ng malay. Masakit pa rin ang sugat ko. Wika ni Renzo na maramdaman niya ang hapdi sa kanyang binti kung saan siya tinamaan ng bala. Oo nga pala, may tumatawag sa iyo na pangalan na Kaden. Halos araw-araw eh. At sabi niya ay kaibigan mo raw siya. Kinakamusta niya kung okay ka na ba? Sinabi ko kasi sa kanya ang mga nangyari. Mapagkakatiwalaan ba talaga siya? Tanong ni Faracia. Tumawag siya? Oo. Mapagkakatiwalaan ba natin siya, Renzo? Aning ni Faracia. Oo. Huwag kang mag-alala. Malapit na kaibigan ko si Kaden at sigurado akong mapagkakatiwalaan ng taong iyon. Nakangiting wika ni Renzo. Ito ang cellphone mo. Wika ni Faracia sabay abot ng phone kay Renzo. Maghahanda na muna ako na makakain natin. At para makakain ka na rin upang mabawi mo ng iyong lakas. Dagdag pa niya at lumabas na ng kwarto. Pagkatapos masigurado ni Renzo na lumabas na ng silid sa Faracia, ay agad niyang tinawaga si Kaden upang makibalita sa kung ano na ang nangyari. Kaden, sa wakas ay gising ka na rin. Ilang araw na kitang sinusubukan kontakin at lagi si Miss Faracia ang nakakasagot at sinabi niya sa akin ang nangyari. Kaya halos araw-araw ako nakikibalita sa kanya. Ani ni Kaden, bakas sa kanyang boses ang pag-aalala para sa kaibigan. Ano nang balita dyan? Tanong ni Renzo. Sapagkat ang huli niyang pagkakatanda ay si Kaden at ang mga iba pa niyang tauhan ang humarang kay Leo. Upang makatakas sila ni Faracia, kaya nais niya malaman kung ano na ang nangyari kay Leo. Si Leo at ang iba pa niyang tauhan ay napatay sa engkwentro niya sa mga pulis. Noong hinahabol ka niya ay nakatakas siya, ngunit ang isa sa mga shipmen niya noon ay natambangan siya ng mga pulis, kaya napatay ito sa operasyon. Samantalang ang mga tauhan niya ay ubos silang lahat at namatay. Samantalang absuelto na si Miss Faracia dahil nalaman na ng mga superior natin na frame up lang ang lahat.
Kaya wala ka na rin dapat ipangamba pa, boss. Paliwanag ni Kayden. Lahat yun, nangyari lang sa loob ng 4 na araw. Sambit ni Renzo, sapagkat napakadami niyang na-miss sa mga importanteng event habang siya ay walang malay at nakaratay lamang sa higaan upang magpahinga. Ang rinig ko, boss, ay nais na niyang lumipad ng ibang bansa kasama ang last shipment niya, sana papuntang US. Ngunit nalaman ito ng mga pulis at tatambangan siya kaya, ayun, nakipagbarilan siya upang makatakas. Ngunit hindi siya pinalad makatakas at napatay sa engkwentro. Ang alam ko rin ay hinahanda na ng mga attorney ni Miss Faracia ang burol para kay Leo. Sambit ni Kayden. Sa mga impormasyon na nalalaman ni Renzo kay Kayden ay pwede na siyang makahinga na maluwag sapagkat wala ng tingik at panganib na pwede mangyari pa dahil wala na ang sakim na kapatid ni Faracia. Talaga bang pulis ang nakapatay kay Leo? Sa totoo lang, boss, nais sana ng organisasyon na tayo ang tumapos sa buhay niya. Ngunit nalaman nga ng mga pulis ang illegal na gawain niya. Kaya hinayaan na ng mga superior natin na pulis na ang tumapos sa kanya. At habang wala kang malay, ay nagpadala sa bawat daanan at sulok ng probinsya ng protection para sa iyo upang hindi ka malapitan at saktan ni Leo kahit na ikaw ay mahimbing na natutulog. Wika ni Kayden. Sabihin mo sa kanila, salamat sa proteksyon na kanilang binigay. Sambit ni Renzo. Laking pasasalamat niya na binigyan siya ng proteksyon ng organisasyon. Dahil roon ay alam niyang naging ligtas si Faracia habang wala siyang malay. Sasabihin ko yan, boss. Okay ka na ba, boss? Maayos na bang iyong lagay? Nag-aalalang wika ni Kayden. Ngayon lamang ako nagkaroon ng malay at na mabanggit sa akin ni Faracia na tumawag ka ay agad akong tumawag sa iyo sapagkat alam ko na hindi mo ako tatawagan kung wala ka importante na sasabihin. Mabuti at maayos ang iyong kalagayan. Ani ni Kayden. Renzo, kakain na tayo. Tawag ni Faracia sa kanya, sabay katok sa pinto. Sige na pala, Kayden. Tinatawag na ako ni Faracia. Paalam ni Renzo at sabay pinatay ang telepono. Ilang beses pang muling kumatok si Faracia sa pinto bago ito tuluyang pumasok sa silid. At saktong kakatapos ang kausapin ni Renzo sa telepono si Kayden. Tara na, kakain na tayo. Pag-aaya ni Faracia at marahan na tinulungan si Renzo na makaupo na maayos sapagkat nahihirapan pa siyang gamitin ang kanyang paa dahil sa sugat. Tinitignan ni Renzo si Faracia. Faracia, pwede ka bang makausap? Ano yun? Tanong ni Faracia at naupo sa tabi niya. Faracia, gusto mo bang magsimula ng bagong buhay kung saan tahimik? Tanong ni Renzo sapagkat matagal na niyang inaasam ang buhay na tahimik kasama si Faracia kung saan wala silang problema. Huwag kang mag-alala, Renzo. Pati na si Leo. Dahil doon sa business niyang pang-smuggle ng mga tao papunta ibang bansa upang ibenta. Naggulat rin ako noong nalaman kong balitang yun. Kaya ngayon, naging bukas na ako sa katotohanan na hindi mabuting taong kapatid ko. Paliwanag ni Faracia. Ibig po sabihin, hindi na natin kailangang magtago mula kay Leo? Ani ni Renzo. Nagkunwari si Renzo na hindi pa niya alam ang totoo sapagkat walang alam si Faracia na parte siya ng underground society at wala siyang balak sabihin kay Faracia kasi nagbabalak na siyang kumalas rito at magsimula ng bagong buhay kasama si Faracia. Oo, Renzo. Hindi na natin kinakailangan pa magtago sa kanya. Ipagpahinga mo lamang ang iyong binti mo. At oras sa kaya mo na makalakad, babalik na tayo na Maynila. Sapagkat kailangan ko pa rin ayusin ang kanyang burol kahit tinangka niya tayong patayin. Wala na siyang ibang pamilya bukod sa akin. Kaya obligado pa rin ako na ayusin ang burol niya. Dismayadong wika ni Faracia.
Kahit na ganoon ang ginawa sa'yo ng iyong kapatid, mahal mo pa rin siya at hindi mo siya kayang tiisin. Sabi ni Renzo. Baka sa mata ni Faracia na kahit dismayado siya sa kanyang kapatid, ay hindi pa rin niya ito kayang tiisin sapagkat si Leo na lang ang nag-iisa niyang kamag-anak. Faracia, sigurado ka ba na gusto mo magsimula ng bagong buhay kasama ako? Seryosong tanong ni Renzo. Ngumiti sa kanya si Faracia. Hindi mo na ako kailangan tanungin pa ulit, Renzo. Simula na buksan ko muli ang puso ko upang magmahal. Sinigurado ko na yun ang huli. At alam kong hindi mo ako sasaktan tulad ng iba. Kaya hindi mo na ako kailangan pang tanungin. Gugustuhin ko magsimula ng bagong buhay kasama ka. Sisiguraduhin ko na magiging masaya tayong dalawa, Faracia. Mahal na mahal kita. Nakangiting wika ni Renzo at niyakap na mahigpit ang dalaga. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!